Noong unang panahon, may isang binatang nagtatrabaho sa isang pabrika at ang kanyang mentor ay isang matandang technician na nagturo sa kanya kung paano magtrabaho ng tahimik at maayos. Tinuruan din siya nito na huwag tumigil sa pagpapalawak ng kanyang mga kasanayan at kaalaman sa lahat ng aspeto ng operasyon ng pabrika. Makalipas ang 10 taon, nagretiro na ang matanda at ang binata ay naging technician na rin. Patuloy siyang nagtrabaho ng may parehong dedikasyon at kasipagan tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang mentor. Isang araw, bumisita siya sa kanyang mentor. Nakita ng matanda na parang malungkot ang kanyang mukha kaya tinanong siya nito kung ano ang kanyang problema. Nagbuntong hininga ang binata at sinabi ang kanyang damdamin. Ayon sa binata, sinusunod ko namang lahat at eksakto ang mga tagubilin ninyo sa mga nagdaang taon. Kahit anong trabaho ang gawin ko, tahimik lang ako habang nakatuon dito. Alam kong maganda ang aking nagawa sa pabrika at nalaman ko na din ang lahat ng kasanayang maaaring matutunan doon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit yung mga kasamahan kong walang karanasan o kakayahan ay na-promote at tumaas ang sweldo habang ako ay nananatiling maliit pa rin ang sahod tulad noong ako'y apprentice pa lamang. Tinanong siya ng matanda, sigurado ka bang naging napakahalaga ng papel mo sa pabrika? Tumango ang binata at sinabing opo. Nag-isip ng malalim ang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, kinausap niya muli ang binata. Humiling ka ng isang araw na pahinga gamit ang anumang dahilan na gusto mo. Oras na para bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Nagulat ang binata sa payo ng kanyang mentor, ngunit habang pinag-iisipan niya ito, lalo niyang naintindihan ang kahulugan nito. Nagpasalamat siya sa kaniyang guro at nagmadaling bumalik sa pabrika at humiling ng day off. Nang bumalik siya sa trabaho pagkatapos ng kanyang pahinga, tinawag siya ng manager sa opisina. Sinabi sa kanya na hindi maayos ang nangyari sa pabrika habang wala siya. Maraming problema ang nangyari, nakaraniwan ay siya ang nag-aayos at walang ibang nakakaalam kung paano lutasin ang mga bagay na iyon. Nang mapagtanto ng manager ang kanyang kahalagahan, nagpasya itong i-promote siya bilang senior technician bilang pasasalamat at hinikayat siya na ipagpatuloy ang magandang trabaho. Nagpasalamat naman ang binata sa karunungan ng kanyang mentor. Tiyak na ito na ang sikreto ng tagumpay bulong niya sa sarili. Mula noon, tuwing nararamdaman niyang hindi siya nabibigyan ng nararapat, nagre-request siya ng day off at kapag bumalik siya kinabukasan, laging pumapabor sa kanya ang sitwasyon ayon sa kanyang kagustuhan. Nagpatuloy ang ganitong sistema ng ilang buwan hanggang sa isang araw. Nagulat siya nang hindi na siya pinapapasok sa pabrika at ang mas masakit dito ay tinanggal na din siya sa trabaho. Hindi siya makapaniwala sa nangyari dahil hindi niya alam ang dapat gawin. Bumalik siya sa kanyang mentor upang alamin kung bakit nagkaganito ang lahat. Bakit ako natanggal sa trabaho? Tanong niya nang may hinanakit, hindi ko ba ginawa ang lahat ayon sa itinuro ninyo? Umiling ang matanda, sabay sinabing, sa totoo lang hindi mo talaga ginawa dahil kalahati lamang ng aral ang narinig mo. Agad mong naunawaan na walang nakakapansin sa isang bumbilyang laging nakabukas. Ngunit kapag ito'y namatay, saka lang mapapaisip at mamamalayan ang halaga nito. Masyado kang nagmadaling gamitin ang aral na ito kaya hindi mo narinig ang ikalawang bahagi. Nagsimulang magliwanag ang isip ng binata. Marahil ay nagkamali nga siya ng malaki. Ano po ang ikalawang bahagi? Muli niyang saad. Dahan-dahang nagsalita ang mentor upang maiparating ang punto. Ang ikalawang bahagi ay mas mahalaga kaysa sa una. Ito ay ang pagkaunawa na kung palaging namamatay ang bombilya sa huli, ay papalitan ito ng mas maaasahan. Sino ba ang may gusto ng bombilyang hindi mapagkakatiwalaan? Tingnan mo ang realidad, may mga kaibigan at pamilya ka bang binabalewala na laging nariyan para sa'yo? Pero paano kung isang araw wala na sila? Huwag mong hintayin ang araw na iyon para lang mapagtanto kung gaano sila kahalaga. Pasalamatan mo sila dahil swerte ka't nasa buhay mo sila at kasama ngayon. Gayon din huwag mong hayaan na baliwalain ka ng iba. Ngunit sa parehong pagkakataon, huwag mong ititigil ang lahat ng iyong ginagawa dahil lang hindi ito umuunlad ayon sa gusto mo. Hanapin mo ang balanse sa buhay at gagantimpalaan ka rin nito pagdating sa tamang panahon.